okay ka puso o kapamilya, no? Pagkabanak ta. Karon kapistahan sa banal na rosaryo, no? Sa Santo Rosario. So, mupaambit ta og gamay kabayan sa Santo Rosario, no? Kay gusta man karon mo nang kanta mupaambit ta og Santo Rosario. So, makasungod ta, kanta sa taong Mama Mary song, no? Para at least malipay si Mama Mary nato, ato siyang kantahan, no? So, okay. Okay. Atong ibitahan ang balaang espiritu o mga gabay na to karon sa simbahan sa nato sa Espiritu Santo. Amen. Kumarika o Espiritu Santo, lamdagi ang aming kasipan, aron mailan namo ang kamaturan nga mao sa Kristo. Inita sa imong gugma ang among kasing-kasing aron mobati o mutagad sa among pagkatao. Meron ako yung fortune pay. Ma'am, meron kayong fortune pay. Pinisi kami gikan sa aming mga ad nga mapagbati o ipalayo kanamo ang daotang kinuha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, buha kami nga alagad sa imong kalinaw. Ang pagdumot, dalitan namo sa kadait. Di nakatahap, basigo namo sa paglaom. Di ang kanyit-kanyit, banuwagan namo sa kahayan. Di ang kasabaan ng hipayo namo sa kalipay. Kung gusto mo agalon, itugot na di namo. Doon ka diya sa paghatag kita makadawat, diya sa pagpasaylo kita mapasaylo, diya sa pagkabatay kita matawag ngadto sa kinahanglayon. Amen. Sa samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tapos ang kapamilya, medyo mahinay ang atong signal. So, ako'y paambit nga gamay about sa Santo Rosario kay kini magong Santo Rosario kabalo gyud ta nga importante kay ni sa atong kinabuhi, no? Kay si Mama Mary manggod mao gyud siya ay agianan sa tanang grasya, no? Si Mama Mary agianan sa tanang grasya tungod kay nataw ang Ginoong Kristo diha man niya, no? Niya diha sa Angelos bitaw sinati gyud nato nga ang anghel sa Ginoo mipabalo kang Maria nga manamtang siya sa lalang sa Espiritu Santo, no? So si Mama Mary midawat, no? Sa pagdawat nagmabdo siya tapos nanganak. So siya ang agianan o first tabernacle sa atong Ginoo nga nagluwas nato sa kalibutan. Una nga ako'y paambit ninyo kanus-a nagsugod ning Santo Rosario, no? So, muna ako ipaambit ninyo. So, karon kay kapistahan man sa Santo Rosario, manang nagkakuan yun ta, pakabana para at least makabalo ta
nga unsa ka importante ning Santo Rosario, no, kay gani nasiyay kuan mga saad ani, no, nasiyay 15 ka saad kung kita adlaw-adlaw mag rosaryo, no. So doon na sa 15 saad, pero karon ka pista man ato unahon ning kasaysayan sa Santo Rosario. Okay, kapasog ka pamilya, mga kajiski. Okay, ato na sudan. Happy Pista Santo Rosario. Ang buong buwan ng October ay itinalaga sa Santo Rosario. At ang October 7, inilaan para sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. So, ang kapistahan ngayon ay hango sa isang mahalagang pangyayari sa kontinente ng Europe noong 16th century. Nagsama-sama ang mga Persa ng ilang mga bansa doon sa pangunguna ng Espanya upang pigilin ang paglusob ng mga Persa ng mga Turko o ng mga Ottoman. Ang mga kalaban na ito ay tagasunod at tagapagpalaganap ng pananampalatayang Islam. Dahil malaki ang posibilidad ng pagkatalo ng mga Persang Kristiyano, hiningi ng Santo Papa Pio V na magdasal ang lahat ng tao sa Europe ng Santo Rosario upang makamit ang tagumpay sa tulong ng mahal na Birheng Maria. At bagamat napakalaki ng Persang Turko, napabagal ang pag-atake nila patungo sa kontinente at napilitan silang bumalik. Isa itong malaking tagumpay na itinanghal bilang isang tunay na himala na dulot ng mahal na Birhen dahil sa pagdarasal ng Santo Rosario. Natatag ang kapistahan ng Our Lady of Victory, no? Mahal na Birhen ng Tagumpay. Na taon-taon ipagdiriwang tuwing October 7. Bilang pagunita sa pangyayaring ito, dumaan ang ilang panahon at pinalitan ang kapistahan ng titulong Feast of the Holy Rosary, Kapistahan ng Santo Rosario. Napalitan ulit ang tawag sa pistang ito ng bagong pangalan, Our Lady of the Rosary, Mahal na Birhen ng Rosario, na siyang ginagamit natin ngayon. Nasa puso ng kapistahang ito ang kapangyarihan ng panalangin, lalo na ang panalangin ng Santo Rosario. Sino nga bang Katoliko ngayon ang hindi nakakaalam tungkol sa Santo Rosario? Ang mga kwintas na binubuo ng mga butil na siyang gabay sa pagninilay sa mga misteryo ng tuwa, hapis, luwalhati at liwanag sa maraming lugar kung saan bihirang makadalaw ang mga pari. Kalimitan na ang Santo Rosario lamang ang tagapagpanatili ng tatag ng pananampalataya ng mga tao. Halos lahat ng mga dakilang relihiyon sa mundo ay may mga rosaryo na ginagamit tulad na makita natin sa mga Buddhist, Hindu at Muslim. Kaya ang paggamit ng mga ito ay isang pinakamatandang paraan sa pagdarasal. Isang popular na kwento ang nagsasabi na ang Santo Rosario ay binigay ng mahal na Birheng Maria kay Santo Domingo de Guzman, ang tagapagtatag ng mga Dominicans bilang mabisang kasangkapan sa pagpapalaganap ng katotohanan laban sa mga nagtuturo ng maling pananampalataya. Ang buong buwan ng October ay tinatawag ding Month of the Rosary dahil inayahan ang lahat na magdasal nito sa buong buwan. Sa Pilipinas, popular ang pagdarasal ng Santo Rosario sa mga simbahan at sa mga grupong pangsimbahan bilang isang debosyon. Ito rin ang ipinalalaganap sa tulong ng Black Rosary Movement kung saan dinadala sa bawat tahanan ang imahe ng mahal na Birhen upang akayin at turuang magdasal at magdebosyon ang mga membro ng pamilya. May panahon na halos lahat ng Katoliko sa Pilipinas
ay matatagpo ang may dalang rosaryo o Santo Rosario sa kanilang bulsa o sa kanilang bag sa paglabas ng bahay bilang tanda ng pagmamahal sa mahal na Birhen at sa espesyal na panalangin ito. Santo Rosario, ipanalangin mo kami. So, ito yung kasaysayan kung paano nabuo yung Santo Rosario, no? So, ito pala yung kung dito makikita din natin sa The Catechism of the Catholic Church dito. Makikita din natin dito sa 2678, no? Ito ay naganap, no? Sa medieval piety in West developed the prayer of the Rosary as a popular substitute for the liturgy of the hours, no? So, ito kasing Santo Rosario, ito yung ating panghulip, no? Substitute, no? Sa pag walang liturgy, wala tayong Eucharistia, walang misa, Santos nga misa, kadalasan ito yung Santo Rosario yung ipinagpapalit nga. Panahon nga ni Father Richard, diba? Kung hindi makapunta dahil di makapag conduct ng misa sa schedule, so hinihikayat niya na magrosaryo lang, no? Magrosaryo. So yun yung talaga yung substitute ng Santos nga misa pagka walang Santos nga misa dahil maraming mga dahilan. So yun, Santo Rosario. Kahit nung unang panahon, no? Pagka kasi kunti pa lang pare, yun ang Santo Rosario talaga ang mabisa na ginagamit din, no? So makikita natin ito, no? Marami tayong kahit sa Muslim may ganito rin sila, no? Mga Muslim yung nabanggit kanina sa history. So ito yung bago na nabili ko doon sa office sa Deliverance Center, no? Exorcism office. Ito yung bago na rosaryuhan, no? May Benedictine cross at saka Benedictine medal ang dulo-dulo. Tapos may 10 bato at isang nakahiwalay. Ito yung Ama Namo. Tapos 10 Maghimaya ka Maria, no? Ito yung bagong nabili ko doon sa Exorcism Office Center doon sa Lila, no? Tapos ito naman yung galing sa Vatican, no? Bigay ito ng sa Cebu sa seminaryo ng mga Madre, anong pangalan ba nun? Ito yung binigay, no? Kasi ako na nag-conduct sa kanila. So ito yung rosaryuhan, no? So makikita natin dito na yung cross, ito yung pagpapadayag sa credo, no? Sa nagatoo. Tapos Ama Namin, Ama Namo, ito. Tapos may Mama Mary na tapos may mayroong tatlong Hail Mary, no? Maghimaya ka Maria. Tapos isa namang himaya sa amahan, Amahan Namo para preparasyon sa 10 beads, no? 10 beads sa first mystery. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito, ginagawa to para daw sa pag-travel ka. So, pwede ka mag-rosaryo. Sa barko ka, sa sakyan, pwede ka sa rosaryo. Kasi pag dito sa medyo bikil man ni dito sa sakyanan kahit dako ra kaayo, no? Taas ra kaayo, kinatibukan gyud siya, no? So maning nabuhat po ni siya para gamay ra ang mabulsa. Pero sa balay pwede ni siya magrosaryo sa balay. So ito yung ginagamit natin sa pagta-travel. Pero ito nasa bulsa ko din to. Tapos mayroon ding pangdaliri ito. Ito maliit, pandaliri siya, no? So yan, may 10 beads din, no? So yan, nagamit natin pag rosaryo.
So yan yung mga na rosaryo, no. Kasi nung nasa serbisyo pa tayo, mabisa talaga ang pagrosaryo kasi hindi tayo na no. Hindi tayo basta magrosaryo kasi nga nandito nakalagay yan sa 15 saad sa rosaryo, no. Akong basahon. Alam niya itong magkano na yun sa pagpangaji sa rosaryo. Number 1, kanilang tanan nga sa dakong libusyon mangaji sa rosaryo, isaad ko ang akong linain nga pagpanalipod ug madagko kayong panabang. So muna ako muna ang number 1 sa saad sa 15 ka saad sa Santo Rosario, no. Tapos ikaduha, kadtong makanunayon sa pagpangaji sa akong rosaryo, makadawat og mga talagsaong grasya. Sinuod yun na, no, kay Onagan is pati. Brad Pati namuwag is watching. So, shout out sa iyo, brother, no. Ito si Brother Pati, gini nakatabang nako sa gibanggaan ko dito sa humanamo og meeting sa Divine Mercy, no, dito sa shrine to sa Dampas nga pag-uli na nako. So gibanggaan ko kusog kay motor po diri sa akong luyo mo nang hinay mo ko ni padagan unya naabsan na noong kos disgrasya kay hinay man bitaw kuan gyud to siya kay kusog pud ang dagan sa Batanon, no. Itong gibangga ako dalagpot ko abligod akong yubak. So si Brad Pati ako na unang tawagan. So mo ni karon sa Brad Pati, shout out nimo pa daghang salamat Brad Pati, no. So okay, padayon ta, no. Happy Pista sa Santo Rosario. Diha sa Lila pod, no. Diha sila Father Darwin o mga kauban na nato diha sa kuan sa exorcist office center diha sa Lila. Ay katulong nga saad ang rosaryo mahimo makagahom kayong taming batok sa impyerno. Moguba siya mga bisyo, mo palingkawas gikan sa sala ug mubungkag sa erehiya. Tinuod yun na kay ako nagdisog yung kong bungkag sa akong bisyo sa una, pero kaloy-an gyud sa Ginoo, no, ni Mama Mary. Tabangan ko niya nga mawala akong bisyo. Grabe akong bisyo sa una, muli ko di ko katulog balay kay tuara sa bisyo nako. Ika-4, ang rosaryo mo palambo sa mga bartod ug mga maayong buhat ug mo padangat alang sa mga kalag ug labing daghan ug mga kaluoyng Dios nun. Diha sa mga kasing-kasing mahimong kailisan o gugma sa Dios. Ang gugma sa kalibutan motuboy kaniya gikan ngadto sa mga tinguhang langit nun ug tunhay mga kabulahanan. Mga santos unta sa ilang kaugalingon ang makalag niini mga paagiha. So mo na ika-4, no. 5, kadtong magtugyan sa ilang kaugalingon nga kanako pinagi sa rosaryo dili gayud abuton og kadaot, no. Tama yon, no, kasi yung nangyari sa akin, no. Wala gyud ko nadaot, gamay ra gyud kay akong gasgas. Wala na gani 2 ka adlaw, 3 ka adlaw na pangos, no, nawala na. Ang damis na ako katurang sapatos nga nabuslot, no, guba gyud siya. Okay. Kaunom, kadto mangadji sa tinuoray sa akong rosaryo samtang magpamalandong sa iyang mga misteryo, dili giyon dag-on sa katalagman ni mamatay sa dautan nga kamatayon, makabig ang makasasala, ang matarong magtubo diha sa grasya ug mahimong takos sa kinabuhing dayon. Basta kay kinasingkasing ug magnilay-nilay, no, mamalandong sa kada misteryo, ihalad yun, no. So mo na itong buhaton yun, no. So kuan gyud ni siya kaayo kanang epektibo, no, kay sa una serbisyo pata sige ko agi di as Talaingod, Lusot San Fernando, gikan Valencia, Lusot San Fernando, Kalagangan, paingon sa Talaingod, lusot sa Tagum. So wag gyud ta maunsa tungod sa rosaryo, no. Tungod sa Santo Rosario. Kay mag-rosaryo ko diha kay ako ra isa moagi sa dala multikad nako nya daghan ba kayong sulod na, no. So mo na no. Ikapito, kadtong sa tinuoray dibuto sa akong rosaryo, dili gayud mamatay nga dili makadawat sa panabang sa simbahan o hawa sa grasya, no. So basta na dibuto yung ka Santo Rosario,
Otherwise kung mamatay ta, pabuton gyud nga makadawat ta og sakramento, no? Umunay grasya makasantos ang sakramento. So kanang dihog, no? So ayaw mo kadlok og madihogan mo, no? Madihogan ta kay ang uban mahadlok ra pag dihog kay makamatay kuno. So hindi salamat pa taw ini kadihog mamatay ta kay sigurado nga luwas ta, no? So manay ko kay grasyang kuan ba na makasantos ng sakramento labi na ng dihog nga mao gyud nay pag basta kinasing-kasing na maluwas gyud ana. Ikawalo, kadto mga di sa akong rosaryo kaplag sulod sa ilang kinabuhi ug sa takna sa ilang kamatayon, sa kahayag sa Dios, sa kabuhong sa grasya ug makaambit sa mga mapahanungdan sa mga santos, no? Ikasiyam, pagawason ko sa labing madali gikan sa purgatorio ang makalag nga dibuto sa akong rosaryo. See? Imbis kay mapardon ta dayon, no? Matagahan ta og parol o dili ka sa kalibutan. So silutan ka kay nakasala ka. Dito sa kuan motoy landong kay ang kalibutan landong sa maabotang maabot man, no? So dito sa pag napriso ka dito sa purgatorio unya ga rosaryo ka kada adlaw time. So imbis kay 20 ka tuig ka dito sa purgatorio, so hibuan na lang usak adlaw na kung kuan yun, no? So si Mama Mary na gud na di gud siya kabalibaran sa iyang anak. Una nga mag-rosaryo gyud ta, no? Kay pagason kay sa purgatorio gud, no? So mana siya kanapulo ang mga tinuod nga mga anak sa akong rosaryo makaangkon sa labing dakong kalipay sa himaya didto sa langit. So siyempre kay siya goy reyna sa langit, sa yuta. So makabaton gyud ta makaangkon sa labing dakong kalipay sa himaya didto sa langit, no? Labi na og didto sa adiri sa yuta pata magrosaryo ta, head of the family gyud ang magkanang lead, no? Mag-lead gyud ta ang mga leader, ang mga pangulo sa pamilya, mga paamahan. So kita gyud na mag-lead, no? Kay dako kay merito sa Ginoo kung ang amahan ang lead. Ika-11, madawat mo kadtong imong gipangayo pinaagi sa akong rosaryo. Mag-waste ka diha sa pagrosaryo. So ihatag sa Ginoo o ihatag ni Mama Mary kay yamang ihangyo na sa anak ko makaayo pud nato, no? Kay basig di pud ihatag unya mangluod ta di na lang magrosaryo kay nara ba ko inailhan, no? Kanang akong inaina ba kay rosaryo pud ngalan sa gagmay pa mi sige ra gito siya rosaryo kami sige rosaryo kada adlaw rosaryo kada adlaw, no? Hangtod nga kamukat-mukat pag sundalo nako pag adto nako sa ilaha ka iglesia ni Kristo naman, no? Naunsa man tong higayon na nga sa gagmay pa mi sige rosaryo unya na kuan sa iglesia ni Kristo sa ato pa kinahanglan gyud ay nga kinahanglan gyud nga naibaw-an nato ang Santo Rosario ug unsa na siya, no? Naibal-an nato nga mao gyud na siya ang hulip sa santos nga misa sa ato pa wala siya makadawat sa grasya diha sa pagtuo, no? Wala gyud kay ngano man nabalhin man siya sa iglesia ni Kristo. Hinungdan na noon nga ako igsuon sa amahan yang anak na kuan noon na dislocate ang iyong una kay tungod atong pagbalhin sa iglesia ni Kristo, no? So mo na ika-12 kadtong magsangyaw sa akong rosaryo makadawat gikan kanako og hinabang diha sa ilang kalisdanan. Mo na ni, no? Kano na man taga sangyaw sa Santo Rosario parehas karon, no? Kay ugma punta ta mag-vlog anyang kadlawon pero nag-vlog punta karon gabi kay para lang matagaan nato higayon ang Santo Rosario kay ganihan nag-live ta ganiyang kadlawon ato man tong theocratic form of government party sa gobyerno. So karon atong gi-spesyalan gyud ni pagsangyaw sa Santo Rosario, no? Kayo makadawat yung hinabang, no, diha sa atong kalisdanan, no? Kung kita magsangyaw kabahin sa Santo Rosario. Ika-13, gitugot kanako sa akong anak katong tanang sakop sa confraternidad
sa rosaryo makakaplag og kauban nila sa kinabuhi ug kamatayon ang mga santos sa langit, no? So yan, makauban tas mga santos sa langit. Kadtong mangadji sa kinasingkasing ka-14, kadtong mangadji sa kinasingkasing sa akong rosaryo mao'y akong pinalanggang mga anak, mga igsuon ni Kristo. See? Kato daing kana gyud daing mangadji sa kinasingkasing sa Santo Rosario. Muna mangadji mo Santo Rosario, ayaw paspasi, no? Daghan ko kay kung madungog na magngadjig Santo Rosario daw sani kagukod, no? Gagukod. So dili gyud angay nga magukod diya sa pagpangadji Santo Rosario. Kinahanglan kada misteryo mamalandong og manghalad, no? Kay para matabangan nato ang atong makaigsuunan sad, no? Labi na ning mga leader nato karon sa atong gobyerno nga medyo tagilid ng laban kay napuno na sa corruption, o yun ay atong iampo o yun unta, no? Ika-15, ang debosyon sa akong rosaryo may usa ka sigurong timaan sa kaluwasan. So magrosaryo yun ta, no? Awhaga ang inyong kaugalingon, ang inyong pamilya nga magrosaryo kay mo gini siya ang pinaka the best, no? Kung di ta katambong santos nga misa kay layo ta, di ta katambong santos nga misa kay natagibati, no? Magtan-aw lang ta sa TV, sa online, at saka magrosaryo kay mo gyud ay pinaka-epektibo. Ang mga saad sa mahal nga Birhen gisulti ngadto kang Santo Domingo ug Bulahan, no? So muna siya ang saad sa Santo Rosario. So kapuso o kapamilya, no? Kining Santo Rosario ato ning kuanon gyud, no? Ano ba ang kaibahan, no? Kining mga Santo Rosario, kini siya doktrina siya sa simbahan o giila nga dogma, no? Nga naman kay Santo Rosario naama ni siya sa kuan, naama ni siya sa Biblia, no? Naa sa Biblia unya gisabutan sa mga konselyo, no? Sa pagtitipon sa mga leader sa simbahan nga mahimo siya nga dogma, no? Dogmatic doctrine, no? Ano nga ba ang kaibahan ng doctrine at dogma? Ito, ang lahat ng teaching sa Catholic Church ay doctrine, pero hindi lahat ng doctrines ay dogma. Ito, ha? So, ang doctrine, unsa man ning doctrine? Ang belief or set of beliefs held and taught by a church, political party, or other group, no? So, muna ang doktrina, no? Kanang pagtuo na sa kinatibuk-an nga panglantaw na mao gyud na siya ang nahitabo, no? Sa una sa mga apostoles nga gikuan pa, no? Unya mo nang ilang gila nang gihimong doktrina sa atong simbahan, no? Unya ang dogma, a principle or set of principles laid down an authority is incontrovertible true, no? So ang dogma gikan sa Biblia unya isabutan nga mahimo siya nga tugutan siya nga mahimong doktrina, no? Mahimong doktrina so sa simbahan. So muna, no, kay may supporting documents o supporting gikan sa Biblia. So gisabutan nga mahaarong himuong doktrina. So muna ang dogma, no? Ang sino mang mag-upos o kukontra sa teaching ng simbahan is subject for excommunication o pagtitiwalag. So kaysa tong dili mo tuo sa mga tudlo sa simbahan pero sa doktrina o sa dogma, no? So mo nang pwedeng itiwalag, no? Itiwalag og di ka mo tuo nganong di man ka mo tuo, Katoliko ka nung di man ka mo tuo, di ba nga siyempre authority guna di magisterium, no? Ang authority sa simbahan guna na gihimong panudlo, no? So kinahanglan gyud mo sunod gyud ta sa magisterium sa simbahan, no? Maraming doctrine sa simbahang Katolika na hindi dogma. Halimbawa, ang pagkamatay ni Mama Mary at hindi pagkamatay ni Mama Mary, no? Ang iba nagsasabi na
namatay si Mama Mary. Yung iba naman, nagsabi na hindi namatay si Mama Mary. Actually, wala tayong mababasa sa simbahan sa Biblia mo nang dili siya dogma pero doktrina, no? Muna siya nga doktrina siya pero dili siya dogma kay wala may support dito sa Biblia nga namatay or wala man kasi nakasulat na, no, kung namatay o ditso. Pero dahil mo siyang support sa katong gipasaka si Mama Mary sa langit, no? Si Mama Mary sa langit ya sa pinadayag mabasa man nato nga gipurong-purungan siya sa 12 ka bituon. So mo nang gihimo na siyang doktrina sa simbahan, no? Kanang pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria sa ikaupat nga misteryo sa kalipay sa himaya, no? Ikaupat nga misteryo sa himaya, pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria, no, muna siya doktrina sa simbahan tungod kay makita man nato sa kuan nga dunay sa kababae nga gipurong-purungan og 12 ka bituon korona, no, ya sa iyang kuan sa iyang ulo. Si Mama Mary wa man poy lain, no, wa poy lain unya pagka August 21 wa pud tong pagpadayag, no, nga si Mama Mary nahimong reyna sa langit o sa yuta. So mao po na siya, no, dili siya dogma pero doktrina siya, no. So nahimo siyang doktrina, no, sa simbahan, no? Kasi nga wala may support gyud sa kuan pero naa siya nga makita nato nga nahimo siyang reyna sa langit o sa yuta, no, sa ikalimang misteryo sa himaya, no. So dahil wala tayong dogma na namatay si Mary or hindi namatay si Mary, pwede ka maniwala kahit saan sa dalawa. Kung nabatay ba siya o hindi, ay hindi ka pa rin ma-excommunicate o matitiwalag. So, mana siya ang doktrina, no? Pwede pong namatay, pwede pong wala. Pero wala kasi, wala makitang lubnganan. So, muna nga atong pagtuo, nakuan siya na gipasaka gyud sa langit, no? So, muna siya ang atong doktrina. Pero kapag nag-upos ka o kukontra sa dogma na nag-assume si Mama Mary sa langit, pwede ka excommunicate sa simbahang katolika, no? So, kung pag-upos ka o kukontra sa dogma na nag-assume si Mama Mary sa langit, pwede ka ma-excommunicate sa simbahang katoliko. So, no, kay naaman po mabasa lagi sa sa tawag nito sa pinadayag na gipasakas sa mga Bernal sa langit kay gikoronahan god, diba? Ang babae gikoronahan. So assume na to nga si Mama Mary otoy dugma ni Mama Mary, no. So mga kapuso kapamilya, yan yung ni Mama Mary na kinahanglan ato gyud siyang tagaan og gigayon kay og maduol ka ni Mama Mary, so sigurado gyud ta nga maluwas gyud ta, no? Mo gyud ay sigurado tagaan tag kaluwasan kay ang tanan nga kuan ni Mama Mary naa man gyud sa simbahan, no? Naa nakasulat. So mo na nga kinahanglan gyud nato, no? Kay gani ang Santo Rosario ingon ang mga laing sikta nga wala sa Biblia pero no, kanang kana upat ka misteryo sa kalipay, misteryo sa kahayag, misteryo sa kasakit o misteryo sa himaya naa sa Biblia, no? O na ang misteryo sa kalipay, ang unang misteryo pagpaibalo ni Anghel Gabriel kang Maria naa sa Lucas 1:26-38. Ay kaduha nga misteryo ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel na sa Lucas 1:39 paingon sa 47. Ay katulo nga misteryo ang pagkatao sa batang Hesus dito sa kamalig sa bilin na sa Lucas 2:1-7, no? Ikaapat nga misteryo mao paghalad sa Dios ng bata dito sa templo sa Jerusalem, Lucas 2:22 paingon sa 32.
Ay kalibang misteryo ang pagkawala o pagkaplag sa Diyos ng bata dito sa templo sa Jerusalem. Naa sa Lucas 2:41-52. So tanan na ano, so mo nang di gyud ta magduha-duha nga kini siya si Mama Mary naa gyud no, naa di mo nang kuyaw kay ning lahing siktaron kay di man motuog gyud ni Mama Mary no. Motuog sila inahan pero di sila mo di sila mo daig no, di sila mo himaya ano man kay dili kuno di gyud sila motuo no. Wala sila pagtuo ni Mama Mary. Unang lisod na siya og mo na atong patughan kay unya og nga atong Ginoo na ay inahan ang ilang Ginoo walay inahan sa to pa unsaon naman na maora ka nang ginuhuan ang atong gituhuan kanara moingon man uban nga maora nang ginuho atong gituhuan mo nang Kristo pero ug mingon ana nga di sila motuo ni Mama Mary away inahan ang ilang kuano way inahan ang ilang Ginoo sa to pa dili na maong Kristoha ang atong Kristo kay ang atong Kristo na may inahan no klaro mo kay ni na yung mga verse sa Biblia na ama gyud ni sa Biblia no ang misteryo sa kalipay sa kasakit naaman no unang misteryo ang pag-ambos sa Getsemani Marcos 14:32-36 ang paggaid sa paghampak sa atong Ginoo naa sa Juan 18:28-38 ug 19:1 no ang pagpurong-purong ni Hesus sa purong-purong nga tunokon naa sa Marcos 15:16-20 ang pagpas-an ni Hesus sa krus paingon sa bukid sa Kalbaryo nasa Juan 19:12 paingon sa 16. Ang paglansang o pagkamatay sa krus sa atong Ginoo nasa Lucas 23:33-34. 39 paingon sa 46. So klaro kay na nga naa ang tanan nga bersikulo diha sa atong mga pag-ampo sa Santo Rosario, no? Unsa pa may ilang gipangitaan ni nga mayon sila nga wa sa Biblia nga naa man lagi, no? Unya, ang sa Himaya, ang Himaya ang pagkabanaw sa katong Ginoong Jesucristo na sa Lucas 24:1 paingon sa 6, no? Ang pagsaka ni Jesus ngadto sa langit naa sa Lucas 24:50 paingon sa 53. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga apostolis ug ang Santa Maria nga Birhen naa sa Buhat 2:4. No? Ay kaupat nga misteryo mao pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria o naapod sa 1 Corinto 15:54 no ipasaka sa langit mo nang nahimong dugmag yun ng basta supported sa Biblia o na naaprubahan sa simbahan mahimog yun ang dugma no ang pagpurong-purong sa mahal nga Birhen Maria nga reyna sa mga angheles no ikalimang misteryo o sa Himaya no naa sa Pinayag 12:1-6 mutong yun mo nga dunay kuan no pagpurong-purong kang Santa Maria nga Birhen nga siya ang hari reyna sa langit ug sa yuta siya reyna mo na nga kay siya reyna sa langit so ug mo magdebosyon ka sa Santo Rosario sigurado ni kita ani nga basta kinasing-kasing no dili kay magukod ta so sigurado ta ani nga mga luwas no mga luwas gyud ta ani basta kay kinasing-kasing atong pagampo ni Mama Mary no diri sa kahayag klaro man po ni kayo ang pagbunyag sa atong Jesucristo dito sa Jordan nasa Mateo 3:13 payon sa 17 no ang pagpaila ni Jesus sa kasal sa Cana isip ang unang milagro nasa Juan 2:1 payon sa 12 ay katulong nga misteryo sa kahayag mo ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios Marcos 1:15 ang pagkausab sa panagguway ni Jesus sa bukid sa Tabor no maasa Mateo 17:19 no ay kalibang ang misteryo ang pagtukod ni Jesus Santos nga Eucharistia kauban ang iyang mga apostoles nasa Juan 13:1. So klaro kayo mga kaigsuonan nga ang mga misteryo sa atong Ginoo naa sa Biblia. So karon mao iyang kapistahan natunta nga giawhag tang tanan nga magdebosyon na ta sa Santo Rosario. Dili lang ta magampo sa Santo Rosario panahon sa Oktubre no po sa bulan sa Oktubre mo ang bulan sa Santo Rosario o kining bulan sa Mayo kundili magampo gyud ta no sa tibuok tuig no way hunong no sa Santo Rosario magampo kada adlaw gyud so
Moro to mga kapusog ka pamilya, mga ka-GSK, kayong salamat o maayong gabi sa tanan. Ug happy pista Mama Mary, no? So Ave Maria. So kapusog ka pamilya, ugma na pud ta, no? Ato ipadayon tong theocratic form of government. Ato ipadayon to siya. O karon para matapos ta atong awiton ang awit ni Mama Mary, no? Okay. Sa Samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Og ugma na pud ta mga kapusog ka pamilya aron sa pagpaambit nato pagpadayon sa political aspects, no? Sa different kinds of government na ata sa theocratic form of government na, no? Ya sa tong referensya na mga Biblia, no? Nagbasa ta og Biblia para ato mapamatud-an unsa nga sistemang gobyerno ang gamit sa unang panahon dadan og niiba. Okay? Bye-bye mga kapusog pamilya. Happy Pista Santo Rosario. Ave Maria.